Alam nyo po, sablay po talaga yung walkout nito mga senador kasi hindi maganda na magwo-walkout sila dahil alam nila may ikukulong. Kasamahan nyo yung ikukulong, hindi po ibang tao yan. Kasamahan nyo po. Tapos, ina-anticipate nyo na makukulong. Ayaw nyong pabutuhin, pambihira. Instead na maging concern. Ito ang ganda-ganda po ng paliwanag ni Marcoleta. Pakinggan po natin. Madali daw po ninyo yung pag-tackle doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at possible makukulong din po. Yun ang kanyang sinisip. Yun ang iniisip niya. Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong? Ganun ba? Because that argument can cut both ways. Mismo, that argument can cut both ways. Ibig sabihin, kaya nyo ayaw kasi alam nyo may makukulong at gusto nyo makulong. Kaya sabi ko sa inyo, may kabastusan talaga si Erwin Tulfo. Ako, duda ako kay Erwin Tulfo. Palagay ko may itinatago yan eh. Hindi ko alam kung takot siya kay Bongbong Marcos dahil baka may kaso rin yan, nakabinbin, baka yung citizenship na, I don't know. No? Pero yung ganong reaction, baka may tinatago rin siyang maleta at mabubuking siya eh. Parang tungtuwa ba siya na mayroong makulong sa amin na hindi namin magamit yun? Kung talaga nagmamalasakit ka at we are colleagues here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng gano'n. Yes po, Pero ganun po ba intention, sir? Para po sa possible na makulong o wala dito? Ang sinasabi ko kanina pa, hindi dahil lamang doon. Ang sinasabi ko, maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology. Ang punto niya, yung mga OFW nga, pinayagan ng bumoto online. Tama naman eh. Modern technology na tayo ngayon. Hindi katulad before, di ba? Walang vloggers eh. Alam mo, sa katotohanan, may mga fake vloggers, may mga fake news vloggers. Pero in totality, nakatulong ang vloggers dahil isipin nyo kung walang vlogger ngayon. Puro mainstream media. Kung puro mainstream media ang pinapakinggan nyo ngayon, lalabas, napakalinis ni Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Lalabas, bida sila. Hindi natin mabubuking yung totoong mga masterminds. Isip kung walang vloggers ha. Kaya nga nakabuti. Anong punto ron? Hindi, hayaan natin yung online. Makabago na po. Communication, information technology, pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. So lahat dapat magampanan ng tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yun? Sabi naman namin doon, under justifiable conditions or situations. So, paliliwanag na hindi pa nga kami makapag-diba. Ako bakit justifiable reason? Kasi ginigipit eh. Nakakapagtaka naman. Wala sa Martin 11 makakasuhan. Hello. Diba? Kapani-paniwala ba yun? Ako talagang gigil na sila. So, pwede lumabas po sana yun sa debate, sir? Sana nga, ganun lang. Kung hindi naman sila magbibigay ng pagkakataon. Duwag nga sa debate. Yan ang problema doon sa mga Martin 11 na yon. Napag-usapan namin, naku, kamumusong ko pa lang talaga nakala mo yun. Parang meron silang piniprevent na may mic. Sila pala ang iisipan pala nila, ganun eh. Sabi wala kaming iniisip na ganun. Pero sir, kung sakali, justifiable reason po ba para sa virtual attendance sa session? Tsaka na natin pag-usapan niya kung mag-a-apply nga doon sa debate namin. Pag-uusapan pa namin yung motion eh. Pero sen, originally po ba nakaschedule na pag-usapan po yan today? Ma'am, alam mo yun, May 11 pa kung natatanda yun. Yung mga May 11 pa po. Pag-uusapan na yan. Anong petsa na? Tapos sasabihin nila, mag-walkout kami. Bakit nyo binabraso? Bakit nyo minamadali? Tanga lang. May 11 pa nga. Ayan o. marami sa inyo nandun. May 11 sa nangyari. Isip-isipin mo, may 11 yun ha. Yung minority, napagkat nakuha namin ng majority, nandun sila lahat sa lounge namin. So ako naman, kinukumusta ko naman sila. Saan napunta itong mga kasama ko? Nakita ko. Nagbiro pa nga ako eh. Mga bossing, mukha kayong malagihay lahat ha. Ba't ang pupula ng... Alam niya na ibig ko sabihin. Kaya kausap ko nila. At din nung i-propose ko yun, isip-isipin mo kahit na mapupula, biglang dito magbuka agad. Talagang binabantayan na parang napaka... Is there something spectacular? Yan ang problema. Bakit ang
Ito ganito na lang, pasimplehin natin ha. Ang executive branch ni Bongbong Marcos, ang judiciary, ang korte at ang legislative, ang mga congressman at senador, dapat yan separate branches. Ibig sabihin, meron silang kanya-kanyang utak. Dapat meron silang kanyang paninindigan. Separate separation of branches. Hindi ka dapat sakop ng executive. Ang problema natin ngayon, nasakop na nga ng executive ang Congress, ang Kamara, etong Senado, ganun din. Kaya nung nabaliktad, kasi etong sinasabing palitan ng liderato sa Senado ngayon, yan lang daw ang hindi may basbas ng Malacanang. So, dun sila nagulantang, hindi nila alam. Naninindigan na ang taong bayan. Kasi nadidinig na nila ang sigaw ng taong bayan eh. So, dapat hindi kayo nagpapa-influence sa presidente. Ganun po kasimple. Kaya po, of course, hindi nila aaminin yan. Kaya kayo po tatanungin ko, nakasubscribe na ba kayo kay Coach Oli News? Nagpapaala lang. Coach Oli News, subscribe po. Kayo tatanungin ko, seriously, sa tingin ba ninyo, hindi hawak ng Malacanang itong Martin 11? Sa tingin ba ninyo, hindi hawak ng Malacanang itong Kamara? Huwag nga tayong magbuluhan dito. Parang napaka-special sa inyo. Parang bakit takot na takot ka ba kayo na i-amend natin ito? Ayaw ba ninyong i-take advantage ng modern technology? Ano ba tayo? Panahon pa ba tayo ng medieval age? Ganun, ayun sinasabi ko, kailangan nag-i-improve ka din. Halimbawa, before, yung lolo mo nakasakay sa kalabaw. Walang masama doon. Malinis sa walang usok, naaarawan ka. Pero ang tanga mo naman, kung pupunta ka ng Maynila na nakakalabaw pa, take advantage ng technology. Huwag po kayong tanga, mga senador. Huwag po tanga. Diba? Lahat po yan, lahat ng nangyayari ngayon may pros and cons. Sasabihin nila, pati nga headset, pati nga AirPods, pati nga laptop, masama sa kalusugan. Ano gagawin nyo? Hindi tayo maglalaptop. Sabi nila ang aircon masama sa kalusugan. Wala, ganun na talaga eh. Ano, wag ka mag-aircon, wag ka maglaptop. Paano ka magtatrabaho ngayon? Diba? Kayo, gumamit din kayo utak. Dito na yung technology. At sisihin natin ng COMELEC, kayo naman. Pati internet, ginagamit na ninyo. Kasi di ba magbibigay ng special favor sa ibang senador? Kasi kayo, They could say that. Pero wag dapat silang mag-speculate. Payagan muna nila yung aming trabaho, deliberative body. Ang punto dito ni Marcoleta, pwedeng sasabihin nila yan, sige, pinapaboran nyo yung mga senador na ikukulong. Pero pwede rin naman nilang sabihin na, kaya nga nyo ayaw mapaboto yung mga yon kasi nabigyan ng maleta. Remember, di ba? Sino nabigyan? Si Tito Soto ata? Marami pa dyan, di ba? Anong punto? Magdebate muna kayo. Kasi may kanya-kanya kayo ang gulo, di ba? Kayo ba naniniwala dun sa Martin 11, wala nabigyan ng maleta nung 18 Marines? Walang binibigyan ng maleta ng 18 Marines. Hello! Parliamentary body. Ang problema, kayo alam niyo, merong isa dyan, tatayo. Pag in-interpolate mo, tatakbo. Si Lacson. Duwag parang ganyan yung naghahamon. Nung nakita ka laban, tapos magsusumbong sa Facebook. Ang tawag ko doon, isumbong mo kay Facebook. Kaya kapansin nyo, doon sa mga matagal ko nakikilala, hindi ako nagsusumbong kay Facebook. Hindi, pagka may kalaban ka, sabihan mo na harap-harapan. Huwag sa Facebook, di ba? Eto ganito naman, papa-interview. Kung ngiti ka, kilala mo, di ba? you're referring to... Si Lacson. Ikaw na, kilala mo sila. Si Lacson yun. Tatayo Ako siya. diretsuin ko na. Pag gusto mo siyang interpolate, pupunta Ayaw niya. doon sa lounge. Ayaw niya. Akit siya. At ang karamihan mong ginagawa, pupunta siya sa inyo. Interview rito, interview doon. Hindi po ganun ang Congress. Hindi po ganun ang Senate. Either nakidebate ka, kung ayaw mo makipagdebate, you have no right to become a senator of this republic. Yun. Maliwanag. Kung ayaw nyo makipagdebate, huwag ka na magsenador. Magkano ka na lang? Barangay captain, barangay tanod. O siguro mayor. Kasi iba yung dating ng mayor Executive yan ng isang syudad. Diba? Pero kung papasok ka dyan sa tapos ayaw mo ng debate, dadaanin mo sa pa-walkout, para kayong bata. Kung mag-walkout ka lang, kayo po. Ngayon po, baka ang iniisip nila ngayon, parang kami na naman ang masama. Hindi po kami nag-walkout. You just imagine this. Hindi ba kami mga mature na tao? Napag-usapan namin ito. Sa media, babaligtarin na naman, di ba? Ganyan ang style nito Martin 11, binabaligtad. Sila nga itong wala doon sa barilan nung time na yun. Wala ka na nga doon. Tapos ikaw pa nagsasabing magulo. Wala na nga kayong naiambag. Binoto po kami para pagdebatihin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walkout?
Bakit ka mag-walk out? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi importante sa iyo. Natatakot ka bang makipag-debate? Oo, Sige, yun ang problema nila eh. duwag yan. Kami po hindi kami. Eto, seriously loaded po ito. Itong majority loaded. I mean, si Marcoleta. Pia is a good lawyer. Cheese, Cayetano, Alan Cayet, sa kabila sino? Itbulaga. Ay, nako.